So good day everyone, B380 dual camera setup guide, installation and how to connect to internet. So ito po pala yung laman ng package. So meron siya tayong B380 dual cam, manual, and para siyang bracket para sa wall mount. USB cord. USB cord niya is ano ba to? Yun, type C. And then, yun USB adapter and screws para dito sa wall mount. And also, syempre, importante, kailangan natin ng memory card para sa recording. So, okay. So, paliwanag ko lang yung specs ng camera. So, andito yung power source niya, or mismong USB cord, camera 1, camera 2. So, ito yung naro-rotate, ito yung naka-steady. Okay, then meron tayong mga ilaw or mga LED light sa camera. Sa baba, andito yung memory card slot. And ito yung reset button para sa factory data reset. And also, sa likod niya yung sticker, yung mismong speaker. So okay, so before tayo mag-proceed, ang unang-una po natin gagawin ay kailangan natin i-download itong apps na to. Ang B380 Pro. Sorry. B380 Pro. Yan. So, ito siya. Itong B380 Pro na to. So, since naka-install na to, sa akin na-install ko na. So, open na lang natin yung applications muna. Nagkaroon ng ads. So, hintayin na natin. So, pag may mga ads na ganon, skip nyo na lang po. So, ito, totally, meron na akong account. Pero wala dapat muna itong account. Pag walang account, ganito ang mangyayari. Ito yung interface niya. So, unang-una, kailangan natin gumawa muna ng account. Kailangan natin mag-register. Select muna natin yung country or region. Saan ba tayo? Siyempre, nasa Asia since nasa Philippines tayo. And then, input natin yung email address nyo. Ito, sample lang. At gmail.com. So, pag na-input nyo na yung email address nyo, click nyo lang yung next. Okay. So, magpapadala ng verification code si B380 Pro dun sa email address nyo. So, open nyo po yung kung Gmail, Yahoo Mail, open nyo po yung email nyo. Makikita nyo po siya sa may inbox. So kung wala po siya sa inbox, usually napupunta po siya dun sa may spam folder. Dun nyo lang po siya i-check. So pag nagpadala na ng code, input nyo lang po siya dito and then click nyo lang yung next. Pag na-click nyo na yung next, mag-i-input po kayo ng password nyo. Make sure lang po, tandaan nyo po yung password na ilalagay nyo and log in. Okay? So since meron na po akong account, ilalagin ko na lang po yung aking account. So okay, login ko po. Yan. Ito po yung pinaka-interface. Ito po yung unang-unang step na gagawin natin. Okay? So dapat meron na po tayong application. So pag meron na pong application, try na po natin i-set up itong camera. So, syempre first step, lalagay natin si memory card. Importante to, memory card natin. So, yung memory card dapat at least class 10. Okay? Class 10 memory card ang ating ilalagay. So, si class 10 memory card, ilalagay natin dito sa may baba. So, i-off na lang natin yung camera and input natin siya rito. Okay? Sorry. So, ang paglagay ng memory card, dapat pag ganito. Sorry. Yan, pag ganito. Yan. So, push lang natin siya. Yan. Mararamdaman nyo naman, parang meron nag-click. So, ayun, okay na siya. Properly plug na siya. So, pag nalagay na natin sa memory card, next step, nilagay na natin si power cord. So, ito type C. Lagay natin sa likod.
Yan. Okay, make sure nakalagay siya maigi. And lagay natin si USB adapter. Okay? So yan, plug in natin. So yan, nakikita nyo umilaw siya. So set aside muna natin itong mga to. Yan, umilaw na si camera. So wait lang natin. Camera is starting. Please wait. Yan, meron na dito yung camera starting. Please wait. Yan. Yan siya, niikot siya dun sa may PTC Please control. scan the QR code on the camera and wait for the connection. May marinig kayo, please scan the QR code and wait for the connection. So, ito na yung step natin. So, ayan, pupunta tayo kay B380. Okay? Skip nyo na lang to or continue up. First step, click natin si add device. Okay? So, ito, scroll up. Okay? Makikita nyo si 4G camera. Ay, sorry, si Wi-Fi camera pala. Click natin si Wi-Fi camera. Ayan. Next step, click natin si AP hotspot connection. So, syempre, i-connect nyo po muna sa Wi-Fi nyo. So, i-connect ko muna sa Wi-Fi namin. So, okay. So, dapat, ang i-connect natin siya, huwag natin siyang i-connect dun sa 5G HC or 5G. Dapat dun lang po tayo sa may 2.4. Okay? Kasi pag kinonnect natin siya sa 5G, hindi po siya applicable or hindi po siya gagana. Dun lang po tayo sa may 2.4. Okay? So, click natin si connect. Okay. Pag na-input nyo na yung Wi-Fi password nyo, mapupunta kayo dito. Okay? So, click nyo lang si connect hotspot. And then, click nyo lang yung I know. Automatically, mapupunta kayo ulit dito. Ayan. So, hanapin natin yung hotspot ni camera. So, para natin ma-check kung ano pa yung hotspot niya. Punta kayo sa likod. Eto, 719-24438. So, mag-isimula yun sa MB. So, eto siya. 719-24438. So, connect natin. Hotspot is connected. Please return to the app to complete the network configuration. Pag nakakonect na tayo kay hotspot, pupunta na ulit tayo doon sa B380 app. Yon, yan. So, Receive configuration information. hintayin lang natin na mag-connect siya. Wi-Fi connecting. Wi-Fi connection completed. So, may narinig kayong Wi-Fi connection completed, meaning okay na siya or nakakonect na si camera sa internet. Okay? So, wait na lang natin. So, yan, activating device. So, yun, kung makikita nyo, completed, added successfully. Okay? So, ngayon, kailangan natin maglagay ng nickname ni camera. So, kayong bahala kung gusto nyo, kung anong lagay nyo. So, pwede namang living room, home, bahala kayo kung ano po yung gusto nyo. So, may camera na lang nalagay ko. Yan. And then, click po natin si view device. So, yan. Nakikita nyo. Ito na yung camera natin. Yan. Okay? So, papakita ko lang yung interface niya. Okay? So, kung makikita nyo, dalawa yung screen. Kasi itong isa, para siya dito sa mismong stable camera lang. So, nakapokus lang siya sa isang area. Ngayon, itong camera na nasa taas, ito yung gumagalaw. So, makikita nyo dyan. Makikita nyo dito kung paano siya gumagalaw. So, okay. Punta tayo dito. Para mapagalaw natin siya, punta tayo sa PTC. Yan. So, yan. Makikita nyo, gumagalaw si camera. Oh. Yan, left.
Right? Kung makikita nyo, gumagalaw din. Up. Down. So, okay. So, ayun yung pag-navigate or paglipat ng mismong second camera niya. Okay? So, punta tayo sa more. Pakita ko lang yung mga specs niya. Okay. Meron tayong tinatawag na light control. Yan, okay. Si light control, pwede nyo siyang i-automatic. Pwede nyo rin siyang i-manual. Pag i-on nyo, kung makikita nyo yan, umilaw si ilaw. Okay? So, kung ito-turn off nyo siya, dito lang din, i-off natin. Okay? And then, meron tayong tinatawag na motion tracking. Kapag in-on natin to, sample, i-on natin. Yan. Yan. Nakikita nyo. Yun o, gumagalaw si camera. Meaning, sinusundan niya mismo yung mga movement. Yan. Okay. So, sumusunod si camera kung saan pumupunta yung kamay ko. So, ito yung motion tracking. So, kung i-off nyo siya, off nyo lang siya. Proceed po tayo sa next. Para saan po itong image setting? Ito dapat ang suggestion ko lang po, kailangan naka-auto lang siya. Alam niyo po kung bakit, ganito po yan. Si camera, once na-detect niya na totaling wala nang liwanag, sample, ito, takpan natin. Pag na-detect niya wala nang liwanag, automatically, kung makikita niyo yung screen, naka-black and white na siya. So meaning, kahit hindi visible sa mata mo, or wala na nakikita yung mata mo, puro dilim na lang, si camera, visible pa rin yung mga object. Kaya dapat, lagi lang tong naka-auto. Okay? Para once na ma-detect ni camera na wala nang ilaw or wala na talagang liwanag, automatically, si camera, magna-night vision na siya. Yan. So, once na-detect niya na meron na ulit ilaw, babalik naman na po yan sa full color. Okay? So, depende po yan sa internet connection nyo, yung response niya. Okay? So, dapat naka-auto lang siya. Kung full color, babalik po kagad siya dun sa full color. Yan, kung makikita nyo, nag-flicker, bumalik ulit, naging colored na ulit yung mismong viewing natin. Pero dapat lagi lang po itong naka-auto. Okay? Okay, next. Papaliwanag ko naman po sa inyo yung tinatawag nating two-way audio. Okay, so si two-way, naririnig mo yung mismong voice dito sa camera at pwede ka rin magsalita na maririnig naman dito sa camera. Okay, so paano siya? So ito, lagi kasing naka-default siya na naka-mute lang. So open nyo yan. Yan. Maririnig nyo. Okay. So pag magsasalita ka lang, naman para lumabas yung boses mo dito, click nyo lang to, hold nyo lang. Yan. Hello, hello. So yun, maririnig nyo yun. So ito naman, nandito, meron tayong SD and HD. So pag SD, meaning normal quality lang. Kapag in-click nyo yung SD na yan, making HD siya. So meaning high definition yung viewing mo. Okay? The next, paano naman po yung recording sa namin makikita? Makikita nyo yan, ito po. Punta kayo sa taas, playback. Yan. Micro SD card. Dito nyo makikita yung recording. Usually, mga nasa 10 minutes siya ang looping. Okay? So, dito nyo lang makikita si recording. Na tayo sa settings.
Recording settings. Yan, kung makikita nyo, ito yung remaining storage. Kailangan naka-HD lang siya. So, event recording. Ito po, kayo pong bahala kung gusto niyo po ng event recording. Para sa ano po ba ang event recording? Sa event recording, kung gusto niyo po siyang i-turn on, meaning, kapag meron lang na-detect na movement si camera, doon lang siya mag-record. Okay? So, dapat kayong bahala kung gusto niyo po itong i-on or continuous recording lang. Okay? So, sa akin, gusto ko all day naka-record siya, kaya dapat naka-off lang itong event recording. Okay? Okay, punta ulit tayo sa settings. So, andito po yung mga settings niya. Yan, alarm settings. Kayong bahala. Kayo na po yung mismo mag-setup niya. So, ito, device volume. So, ayun lang. Since ang ginawa natin ngayon is internet connection, connecting via internet. Even nasa labas kayo, basta itong si camera, nakakonect siya dun sa internet natin or sa wifi natin. Ma-view niyo po siya kahit wala po kayo dito sa mismong area or kahit hindi kayo malapit sa camera. Basta make sure lang po, meron kayong data connection. Okay? So ito po, yung installation step natin via connecting to internet. Okay? So, okay, done na.